Hello mga kabis, mga kalodi. Pumunta ako dito sa ating tropa, dito sa stall number 22 ha, para mabigyan ko kayo ng update kung anong meron sila. Ito na po yung stall number 22. Yan, pasok tayo. Tignan naman natin ang kanilang harapan dito sa kanilang shop. Yan. Okay, ito po ang kanilang, yan, si Ems. So isa siya sa nagbabantay dito at syempre isa siyang ano sasabi natin owner ng shop na to. Anyway, so siya yung Ems, siya yung lagi yung sinasabi pag gusto niyo mag-inquire about aquarium tank. Yan, siya yun. Anyway, ito naman kanya kasama na si Art. Papasok tayo at ito naman si Kenneth. Yan. Okay, now Kenneth, anong masasabi mo? Hello, I'm Kenneth. So, welcome po kayo dito sa aming shop, Stall 22, ako ng Ali, Cartimar, Pasay. So, ano ba yung pinibenta namin dito? Meron kami iba't ibang uri ng cichlids, mga flower horn, meron din kami. Then, we also have planted aquarium. Meron din kaming mga monster fish here, like arowanas, and other South American species of fish. So, iba't iba yung uri din ng flower horn na meron kami ngayon. So, karamihan ng mga flower horn namin ay mga ZZ at saka Kampa ZZ. So, around mga 1.5 to 2 inches na yung laki nung meron kami dito. And also, nagbebenta din kami ng mga aquarium. So, ayun yung kay Ate Emma, kung gusto niyo po siyang, kung if ever na may mga inquiries kayo, pwede po kayo dumiretso dito sa stall namin. And I think si Kuya Ping ilalagay din niya yung number namin and contact details para if ever na may mga inquiries kayo, pwede kayo magtanong sa amin. Pwede kayo dumiretso sa kanila. Yes, better alright? yun. Oo. So, ito yung mga flower horn namin. Meron kami dito sa taas na to, iba't ibang uri. Meron kami Kampa ZZ, meron din kami mga Thai Zenzu. So, nakita niyo naman yung maliliit pa yung sizes nila, pero labas na yung bukol. Ibig sabihin, sure male na yan, tapos magandang strain ng flower horn yan, kaya maglalabas talaga ng magandang cock ang tawag namin dun sa bukol eh. So, parang sa tingin namin water cock din tong mga to. So, pag pinakain at ginroom yan ng maayos, gaganda talaga siya. Ayun, okay. This is Kampa ZZ. Ayan. So, makikita nyo maraming pearl, tapos straight liner pa siya. Then, ang size nito, I think around 1.5 to 2 inches na siya. 1.5 to 2 inches lang yan? Yes. From head to tail? Per head to tail. Okay. Alright. So, kung sino pa mga interesado sa inyo sa mga papakita namin, hindi na namin muna sasabihin ang presyo rito sa ating video. So, mag-walk-in na lang kayo sa store number 22 or yan, nandiyan na sa screen. Pwede kayo mag-inquire sa kanila about the price, okay? So, alright. So, sunod naman natin, Boss Kenneth. So, itong hanay naman na nasunod-sunod na to, mga ZZ na yung mga yan. Yeah, mga ZZ na sila lahat. Yung mga magulang na ginamit ng breeder daw dyan is imported na Zenzu. Okay. So, pag sinabi kasi nating Zenzu, yung marami po kasi nalilito with Zenzu at saka Kampa Zenzu eh. Pag sinabi nating Kampa Zenzu, mas maraming pearl. Ewan ko, I'm not really an expert when it comes to this, pero dito sa base sa experience and observation namin, si Kampa Zenzu, mas marami siyang pearl. Okay. Tapos mas rectangular yung shape ng body nila, although nagbubukol din naman sila. Pero kung gusto talaga nila nung pulang-pula tapos malaki yung bukol, ZZ yung alagaan nila, which is ito naman mas mga naan. Ayan. Yan. Ito Kampa ZZ to eh. Tapos si ZZ naman, yung Zen or Zenzu, ito talaga yung mabukol. Yan yung Kampa ZZ yan. Ito yung Zenzu. Yan. Okay. Yung tatlo na to, ito, Zenzu. Ito is from here, papunta hanggang dito. 1, 2, and 3, at saka ito. and 4. Yan. So, lahat ng sukat po nila halos pare-pareho lamang Yes, sila. 1.5 to 2 inches. Okay. Okay, atin close up na po natin. Tayo na. Ano pa sunod mong gusto pakita? Cichlid. Ito, tama na yan. Okay na yan, ganun din naman ito, yun. wala na to. Wala, yun din yun. Para-pareho lang yun. O, Yeah. dito na tayo sa cichlid mo. Dito sa harap maganda. Harap. Sige. Nakunan mo ha. Pangit ko naman, hindi mo lang pinagupit muna. Okay lang yun, the spot. Okay, dito naman tayo sa kanilang mga cichlid fish. So, ito na ulit si Kenneth. Hello po, I'm Kenneth. I'm back again. So, dito naman sa display namin sa labas, karamihan dito ay mga African cichlids. So, mistakenly, lagi silang coined as very aggressive. Pero ang totoo niyan, hindi naman lahat ng species. Basta tamang species na isda yung pagsasama-samahin and napapakain sila ng maayos at saka they live in community or in a group. So, paano ba yun? Meron tayong mga
Kuya, ulitin mo. Ako. Na-shock ako. Meron ako ditong iba't ibang uri ng species ng African cichlid. So, karamihan dito mga peacock. 1, 2, 3, go. So, dito sa tank na to, ang laman nito, mga African cichlids. So, may iba't iba kaming uri. Meron kaming peacock, meron kaming mga haps, meron din kaming imbuna, pero konting-konting species lang. Kasi, yung ibang cichlids kasi very aggressive, so hindi mo siya pwedeng isama. Okay, so gagawin natin, i-pinpoint mo yung mga isda bawat isa, and then, bigay mo yung sukat, at anong klaseng cichlid fish siya. Sige. Alright? So, sa ating mga manonood po dyan, kung interesado po kayo sa aming ipapakita ang mga cichlid fish, ayan, pwede kayo mag-walk in dito sa stall number 22. Ayan, dito po yung shop nila, oh. Or for your inquiries, yan, nandiyan na po sa screen ninyo ang kanilang personal messenger or yung kanilang FB page, ha, tsaka yung number po nila. So, pwede kayo mag-inquire sa kanila directly. Okay. Go, Boss Kenneth. Okay, so dito, kagaya nito, itong pinakamalaking mga cichlids natin, yan yung mga OB peacock. So, ang sizes dito naglalaro ng mga 5 to 6 inches. Meron din tayong mga dragon blood at saka mga strawberry. Ayan, may mga... Asan na yan? Ito. So, mga dragon blood at saka strawberry, okay, naglalaro ng mga 3 inches yan. Okay. Tsaka mga imported kasi ng mga cichlid yan. Then, meron din tayo ditong mga blue peacock. Ayan, mabenta yung mga blue peacock na yan. So, naglalaro din ng mga... Meron tayong dalawang sukat eh. May 3 inches, meron ding 2 inches. So, yung prices namin nakadepende sa klase ng cichlid at saka dun sa size ng cichlid. Yun, malinaw. Okay, bigyan mo lang ako sa mabilisan. Lahat ng klase ng cichlid na nandyan. Anong mga pangalan ng mga cichlid? So, ayan. Para dun sa mga customers namin, actually, naglagay na ako dito ng mga mnemonics. So, nilagay ko na din kung category nila, kung sila ba ay peacock, sila ba ay haps, sila ba ay mga embuna. Kasi hindi mo basta-basta pwedeng pagsama-samahin yung iba-ibang varieties ng cichlids. Kasi iba-iba din sila ng aggression level eh. Yan. So, yung mga category or yung mga klase ng cichlid na yan, anong pwedeng pagsamahin dyan? For itong example, dalawa. Imbuna. Sa imbuna is okay. Imbuna lang. Imbuna, yes. Pero may mga successful naman na nakakapagsama basta malaki yung tank. Kagaya nito, may yellow prints ako, imbuna yung mga yellow prints, diba? Pero at the end of the day, nasasama pa rin namin siya sa tank. I think sa size, sa dami, at saka dun sa proper introduction. It matters. Yeah, it matters. Okay. Tapos mostly ang pinasasama itong haps. Itong haps at saka peacock. Yes. Talaga. Kasi aggressive din po sila, pero hindi sila yung sobrang aggressive na to the point na nagpapatayan. Okay, yan. Malinaw na mga kabis, mga kalodi. Kaya po, kung naghahanap kayo ng mga freshwater fishes na parang mukhang isda ng galing sa dagat dahil ito'y makukulay, so ito na po yung isas na pwede naming i-introduce po sa inyo, ha? Ang mga cichlid fish. Yan bang mga cichlid fish natin na yan ay matitibay yan? Madali ba silang alagaan? Yes, hindi sila maarte sa water parameters. Tapos almost everything kinakain nila. Wala din naman pong problema pagdating sa temperature kasi tropical ornamental fish ang mga cichlids. So kahit po sa condition natin dito sa Philippines, mabubuhay sila ng mabuti. Ayun, okay, good. So ano pa ang pwede mong ipakita bukod sa flower horn and cichlids? Ano pa pwede nating may planted tank mga customer ninyo? Yung planted tank namin. Na? Actually, galing din sa yung mga halaman, Peping. Pero para makita po nila na yung mga halaman na binebenta mo is nabubuhay talaga, i-share ko po sa inyo yung aking planted tank. Sige, pasok tayo sa loob. Yes. Okay. Pasok ko muna. Ay, sir, ma'am, it's okay lang po. Okay lang po. Kasi na ako kayo, ha. Bakit po matiin? Pwede ko kayo magtanong agad. Nahiya na sila, sir, ma'am. Okay. Anyway, basta meron kayong inquiries, ma'am, sir. Okay, kayo magtanong, ha. Yan. Okay. Okay. Ito yung kanyang 7 This is 4 feet long na planted aquarium. Yan. So, karamihan ng mga halaman na yan is galing kay Kuya Ping. Okay. Sponsored by Kuya Ping. Kaya ang gaganda ng mga halaman nila. And this is already like 4 months old na. So, yung iba niyan, mga bagong tanim. Kaya, unti-unti pa rin namin siyang ini-improve kasi ang planted tank, hindi kasi yan kagaya ng ibang aquarium na pag na-set up mo na yun na. May perpetual keeping tayong ginagawa sa kanya. Process. Process, yes, actually. Ito talaga, sabi sa'yo, bigatan.
Proseso, yon. Okay, so itong kanya aquarium tank na ito, o ang kanya aquascape na ito, ginamitan niya po ito ng CO2 tank. Tsaka yung ilaw na ginagamit namin dito is yung full spectrum, yung kuya. full spectrum. Yung panghalaman talaga. Oo, yung kanilang light. Kasi importante po yan sa mga halaman, lalo na pagka indoor. Okay, kasi po pagka indoor, walang sunlight, syempre. So, mangyayari, ikaw gagawa ng paraan. So, kaya tinreate yung mga lighting na yan para mabuhay ang inyong mga halaman. Okay. So, ano pa gusto mong introduce, boss? Tsaka pala, isa pa palang tip. Ang successful na planted aquarium, dapat konti lang yung isdang inilalagay. Okay. Hindi lahat ng isda na naisipan ninyong ilagay for the planted tank, pwede nyong ilagay. Kasi may mga isda na kumakain ng halaman, may mga isda na naghuhukay ng lupa. And I think may mga video si Kuya Ping na ng mga species ng isda na pwede mong ilagay. Kuya, di ba meron ka ng mga ganyan? Mga na-explain na rin natin. Ayun, na-explain naman na ni Kuya yun. Ibang video natin. Yeah. Pwede niyang i-link actually yung mga video ng mga isda na sinasabi ko dito. Ngayon, kay Inigo, pag gusto niyo pong for the aquascaping, pwede kayo magpa-set up sa kanya. Okay, at the same time, pwede siya magbigay sa inyo ng mga ideas o kung ano man ang mga pwede niya, mga experience na pwede niya i-share sa inyo para makaka-create kayo ng ganitong kagandang aquascape. Yeah. Alright. Alam nyo kasi ang mga low-tech plants pwede talaga sa CO2 tank. Ang mga high-tech plants, ayan hindi mo pwede i-set up sa low-tech plants. Okay po mga kabis, mga kalodi? Sana naintindihan nyo po. Alright. Okay, again mga kahabis, mga kalodi, for your inquiries, yan, nandyan na po ang kanilang contact sa inyong screen. And then for walk-in naman po, dito po yan sa stall number 22, Aqualand Alley, Cartimar, Pasay City. Look for Kenneth. And, nasa na si Ems? Ate Ems! Ayun, si Ems. Ay, nag-vlog din ng lola mo. Ayan. Meron silang wholesale ng aquarium. So, kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin magpa-customize, tama? Yes po. Ayan, ayan. So, for iba pang mga katanungan sa inyong kasagutan, ayan ha, inquire lang po kayo sa kanila. And then, walk-in lang po kayo dito sa ating shop. Alright? Paano kayo na sabihin ka pa? Maraming salamat po. Please like and subscribe yung ating page ni Kuya Ping Imson dito sa YouTube. Marami po kayo matututunan. Ay, maraming salamat po. Yun, tama po. Plus, syempre, follow, like, and share sa ating TikTok account, Ping Imson. Sa ating Facebook page, Ping Imson. Check na lang din po dyan. Tapos yun po sa ating YouTube channel, Ping Imson Vlog po. Okay, so maraming salamat. Thank you po. Bye. Okay, mga kahabis at mga kalodi sa mga naghahanap po ng customized tank para sa kanilang mga reptiles tulad ng turtle. Yan, meron po kami dito. At ito po si Kenneth, i-introduce na po sa inyo. Hello po. So, I'm back again, guys. So, ito nga yung aming glass house kung tawagin namin na ginawa ng mga manggagawa namin sa paggawa namin ng aquarium. So, ang sukat nito is 12 by 12. Tapos yung taas niya, almost 12 din. And available po ito ngayon dito sa aming shop, dito sa stall 22 Aqualand. So, kung gusto niyo pong magpagawa ng iba pang designs, pwede pa rin kaming gumawa. O yan, dito po yan sa stall number 22. Dito po yan sa stall number 22, Aqualand Alley, Cartimar, Pasay City. And for your inquiries, yan, nandiyan na po sa harap ng ating screen. Yan, dyan po kayo mag-inquire sa kanila ha, mga kahabis, mga kalodi ha. O, pwede kayo magpa-customize ha, kahit ganong kalaki, anong size. Basta ibigay nyo lang yung details sa design. So sila na po bahala. And then, syempre, mas maganda kung personal kayo makipag-usap sa kanila para mas malinaw po yung ipagagawa ninyo. Tama ba, Kenneth? Yes po. Okay. Yes. O, ikaw, may sabihin ka ba? Ingat po lagi, habang kahit maulan. Oo, yun. Okay. Keep safe. Keep safe daw. Ingat kayo and God bless you all. Kita-kita po ulit tayo mga kabis, mga kalodi. Dito yan sa stall number 22. Yan, yan kanilang shop. Yan. Okay. Okay, maraming salamat po muli mga kabis, mga kalodi. Kita-kita po tayo. Bye-bye. Thank you. Wala ba kayo babatiin? Binabati ko po yung family ko dyan sa province, sa Quezon, sa Pampanga, sa Batangas. O, ikaw, Ems, may babatiin ka ba? Hindi mo sila friend eh. Ay, binabati ko pa yung magulang ko sa Pampanga, nanay, tatay. O, lagi ko kayo mag-iingat ha. So, dyan po sa mga Australia. sa
sa mga Eh, di public ka naman, di ba? dahil nga sa ano nga, dahil nga sa bagyo. Oo, So, sobra. maraming na-stranded, maraming Yes. kung ano man yung mga nasalanta. So ingat po kayo, dasal-dasal lang po, makakaraos po tayo lahat yan. So sa lahat po ng galing sa trabaho, pag-uwi, ingat po kayo ha. So God bless you all, bye-bye. Bye-bye. Ang